Thank you, Chris. Purihin ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa lahat. Lahat po na nasa on-site. Good morning. At sa lahat po na nanonood online, isang magandang umaga po sa inyo. Malaking kagalakan na tayo ho ay magkasama-sama upang purihin ang Panginoon and to study the Word, because I believe habang inaaral po natin ang salita ng Panginoon ay lalo ho tayong lumalakas at lalo ho tayong nagmamature, dahil sabi po ng Bible, man does not live with bread alone but to every word that comes out from the mouth of God. Okay? So, alam niyo po mga kapatid, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay isang malaking oportunidad para po sa atin. Dahil ang sabi po ng Bible, in the last days, people will not so excited of listening to the Word. Pero purihin ang Panginoon dahil may mga tao pa rin na excited sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, excited ka ba? Okay. Marami pong mga tao may sakit. Pero pag nagpa-doktor, pag nagbigay po ng reseta yung doktor, ang nakakalungkot, hindi po nila binibili at hindi po iniinom. Pag grabe na sakit nila, tatanungin ang doktor, Lord, Dok, bakit ganon? Diba? Sabi ng doktor, i-take mo tong gamot na ito 3 times a day. Ngayon, nagado nga dagijay tao, maliwayan da, ayaw ho nilang sumunod sa doctor's advice. Kapag ka po sila ay 50-50 na, magpapadala sa doktor. Alam, sa buhay Kristiyano, ganyan din. A lot of people, they want the presence of God, the blessing of the Lord. Pero alam niyo, yung pag-take po nila ng word, ay para pong, parang ngipin na matanda na meron, wala. I'm telling you and I'm warning you, brothers and sisters, katulad ng pagkaing pisikal. Ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, man does not live with bread alone, but to every word that proceeds out from the mouth of God. Can I hear amen? So you need to listen to the word of God. For faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kung wala kang naririnig na salita ng Panginoon, paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi po ng Bible, ang paggawa ng kahit na anumang mga bagay ng walang pananampalataya ay kasalanan. That's why a lot of believers today nagiging malnourished sa kanila pong buhay Kristiyano. It is because they are not so faithful of listening to the Word of God. So today I want to encourage everyone, if you can turn off your cell phone and listen to the Word of God, ilang minuto lang naman ho ito, I want you to do it. Can I hear amen? Sabi po ng mga matatanda, pag tayo kumakain, pwede ba wag kayong mag-usap-usap? Kung kain. Bili ng mga matatanda nung araw, So, limutin po muna natin yung mga sampay natin, yung mga babad natin, okay? Yung kikitain natin sa araw po na ito, and let's come to the presence of God, and let's study the Word of God. Can I hear amen? Malapit na pong dumating ang Panginoon, At napakahirap po nung nag-expect tayong kasama tayo at hindi po tayo makakasama, ay naku, Diyos ko, sayang ho yung mga panahon. So today, my brothers and sisters, I want to invite everyone, especially those watching online, kahit po malayo kayo, nasaan man kayo, yung mga ibang nanonood, they are abroad, at hindi ko po alam kung gaano po ka-busy, yet they're still there, excited listening to the Word of God. Purihin ang Panginoon at pagsama-sama po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi mo nga sa kakatabi mo, let's listen to the Word of God. Sabi mo sa kanya, hindi kita iistorbohin. Sabi mo naman sa kanya, pero huwag mo naman akong istorbohin.
Naintindihan natin? Can I hear amen? Kasi baka mamaya, mamisinterpret po natin kung ano yung itinuturo kasi hindi mo naintindihan. Okay? Kaya po, kapag may nagtuturo, ay makinig ho tayo. Huwag mong turuan naman yung katabi mo kasi nandito po ako para magturo. Ang gagawin ho natin, makinig. Are you with me? Can I hear amen? Nag-toilet naman na yata lahat. No. Okay, so let's study the Word. Dahil napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin. The other week, tayo po yung nagturo tungkol sa pagtawid ni Jesus, kasama po ang kanyang mga disciples, doon po sa dagat, at sila ho ay inabot ng bagyo at halos lumubog, pero pinakita po ng Panginoon ang kanyang power, na maging ang alon at ang bagyo ay kaya po niyang patigilin. God is very powerful, na kaya po niyang i-command kahit po ang mga bagay na napaka-imposible, kaya po niyang i-command. The next Sunday, last Sunday, nagturo po ako kung paano po ang Panginoon ay nagpalayas ng demonyo. 2,000 demons ang pinalayas po niya na nakatira sa isang tao. Can you imagine? Isang tao lang, 2,000 demonyo ang nasa kanya. At nung pinalayas ng Panginoon, nakita po niyang ng demonyo na yun pong mga alagang baboy, meron pong piggery dun sa tabi. Sabi po dun sa turo natin last week, pinayagan ng Panginoon ang demons na pumasok dun po sa mga baboy. At alam niyo ang ginawa? Nagtakbuhan yung mga baboy pagkatapos tumalon at sila po'y nalunod sa dagat. Kapatid, kaibigan, ang Panginoon ay totoo. Pero ang demonyo at ang kanyang mga demons ay totoo din. Are you with me? And every demon na umaalis sa tao, kapag tayo po ay nagmi-minister, nagpapalayas ng demonyo, umaawit tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, the demons are leaving us. Naintindihan natin? Malala niyo yung turo ko last week? Umaalis sa atin yung mga bad spirit. Ang tanong, saan sila pumunta? Kung sila ay pumasok sa mga baboy, pwede rin silang pumasok sa mga tao. Kaya may mga tao na pumupunta sa church, imbis na mag-aanan ay nabibigatan sila. Pero may mga tao na pumunta sa church, nagaanan sila. Kasi, alam nyo, the evil spirit that is ruling them or controlling them ay umalis dahil sila po ay tumanggap ng salita ng Diyos. Pero may mga iba na nung sila umalis sa church, imbes po na maagaanan, sila ho ay nabigatan. Saan pumunta yung evil spirit na lumabas sa isang tao? Sa isang tao na hindi prepared of listening sa salita ng Panginoon at sa isang tao na hindi niya pinayagan na mapuno siya ng Spirit ng Panginoon. That's why worshiping God is not a joke. Ang pagsamba sa Panginoon ay isang napakahalagang bagay at hindi po isang gawaing biro, isang katotohanan na dapat mong maintindihan. We are the vessel of the Holy Spirit. At kung meron dapat pupuno sa atin, it's the Spirit of God, not the demons from the devil. Ang kalungkutan, ang kalituhan, ang lahat ng gawa ng demonyo, pinadala niya. Ano sabi po ng John chapter 10? But the devil comes but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came upang tayo po ay ligtas at bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Are you with me? So ang kalungkutan, kapatid, ay hindi po para sa isang Kristiyano. Ang kalituhan ay hindi po para sa isang Kristiyano. Ang pagkabankrupt spiritually ay hindi dapat para sa atin. And these are the operations of the devil ruling in this world today. And that if you are not very sensitive and you are not prepared of the warfare kung saan tayo nilagay ng Panginoon, baka po mamaya
loser po tayo. Wala ho tayong aasahan na kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Yes, we are all saved by grace, but we need to work out our salvation. Can I hear amen? God paid the price. Salvation is free because Jesus paid the price. But we also need to do something. Naintindihan po ba natin? Kaya ho, ngayon, even those people watching online, I want you to fasten your seatbelt and let's all study the Word of God. Dahil alam ko po na kalooban ng Panginoon na tayo pong lahat ay lumaya sa buhay Kristiyano po natin para hindi po tayo manatiling member ng church lamang, hindi po tayo mananatiling, ano tawag nila doon? Bench warmer in a church, but we are all called to become ministers. Dahil ang dami pong mga assignments na ibinibigay ng Panginoon sa atin. 611 people, tayo pong lahat ay magsama-sama na mag-aral ng salita ng Panginoon sa araw po na ito. Katulad po na nabanggit ko, we're already 21 years sa paglilingkod sa Panginoon. And we're old enough para po ihanda natin ang mga sarili po natin sa totoong paglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, amen! Okay, so now let's go sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Let's open our Bibles in Mark chapter 5. Let's start reading from verse 21 hanggang po sa verse 43. Verse 21 to 43 ng Mark chapter 5. Basa. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, get up."
Immediately, the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Praise God. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po manalangin. Lord, we come before you today. May you fill us with your word and bless every ear. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga taingang handang makinig and give us an obedient heart upang magawa namin ang kalooban mo. And that, Lord, whatever you want us to do and whatever you want us, O God, na makita sa mga talatang aming binasa, Lord, come and move. Let your living word fill us now. Let your Holy Spirit move like a river and begin to fill every soul, begin to fill every heart, na kaming lahat, Panginoon, ay magkaroon po ng kalayaan na tumanggap ng iyong kapangyarihan sa araw po nito. In the name of Jesus we pray. Amen. When it feels too late. Alam nyo, napakahalaga po na maunawaan natin ito pong topic po na ito dahil hindi ko alam kung ano po yung mga istorya natin sa buhay. But in the book of Mark ay meron pong ilang mga importanteng bagay gusto ko pong makita natin. Few points na gusto pong ma-discover natin that Jesus have the power over diseases and death. May kapangyarihan ng Panginoon, okay, para po pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman, maging sa kamatayan, meron pong kapangyarihan ang Panginoon over that. At dito po sa istorya din po na ito, makikita po natin yung desperate faith ng ilang mga tao sa Panginoon who is the deliverer. Hindi lamang po ni Jairus, hindi lamang po ng bleeding woman, but He is our deliverer. Can I hear amen? At gusto ko rin hong maunawaan natin sa topic po na ito, that we need to trust Jesus when all hope seems gone. Pag panahon na parang wala ng pag-asa, sabi mo nga sa katabi mo, sa Panginoon may pag-asa. Amen? Kapag wala ng pag-asang nakikita, gusto ko pong maunawaan natin sa Panginoon ay laging mayroon pong pag-asa. Now in this topic, verses 21 to 24, sabi po ng Bible, a synagogue ruler. Isa po siyang leader nung panahon. Okay? A Roman leader na isa po siyang ginagalang. Mataas ang kanyang katungkulan sa government nung araw. Pero nagkaroon ho ito ng problema. Yung kanyang anak ay may sakit at naghihingalo, malapit ng mamatay. Okay? Pero nung araw po na yan, ang Panginoon ay dinagsa ng maraming mga tao. Dahil ang daming gustong magpa-pray, ang daming gustong tumanggap ng blessing na galing sa Panginoon. And can you imagine, my brothers and sisters, every time kung saan nandun ang Panginoon, lagi po siyang dinudumog, libu-libong tao ang lumalapit sa Kanya. Na kahit alanganing oras, alanganing lugar. Alala niyo po ba nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000? Mga lalaki bukod sa babae at mga bata. Ganon kadami ang dumadagsa. So when Jesus had again crossed over by the boat to the other side of that lake, galing po siyang nagpalayas ng demonyo sa kabila. Ngayon, bumalik siya. A large crowd gathered around him while he was by the lake. And then, dumating po ang isang leader ng synagogue, ang pangalan na Jairus. And when he saw Jesus, he fell at his feet. Siya ho ay nagpatira pa at sinabi sa Panginoon, "My little daughter is dying. Malapit nang mamatay ang aking anak.
Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Isa po siyang Roman leader. Meron po siyang kapangyarihan. Pero alam nyo kapatid, kaibigan, gusto ko pong makita natin ang ugali kung paano po ang isang leader po, isang Roman leader ay lumapit sa Panginoon. In your notes, nilagay ko po dyan, the desperate approach. Lahat ng tao ay meron pong pangangailangan sa Panginoon. Libo-libong tao dumagsa sa Kanya. Pero nung dumating, ito pong lalaki na ito, at isa po siyang Roman leader. Okay? Persecutor po. Ito pong mga taong ito. Ng mga believers nung araw. Nung meron siyang pangangailangan sa Diyos, ano po sabi niya? Sabi po ng Bible, lumapit siya. At hindi lamang siya lumapit. Siya ho ay nagpatira pa, sa Tagalog, ganun ho pagkakasabi. And he pleaded earnestly with him. Nagmakaawa, ito pong leader po nito, sabi, Lord, yung aking anak, may sakit at malapit ng mamatay. Pwede bang puntahan mo siya? Patungan mo ng iyong kamay at nang siya ay gumaling. Meron hong bagay na gusto ko pong makita sa bawat isa sa atin, maging sa inyong lahat na nanonood online. Kung tayo po ay merong pangangailangan sa Panginoon, paano po ba tayo lumapit sa Kanya? Kung tayo po ay talagang desperado na tumanggap ng blessing sa Diyos, nagagawa din po ba natin yung desperate approach sa Kanya? Pag sinabi pong desperate approach, hindi ka lamang lumapit. Merong isang karakter na hinahanap ang Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya. And you know, my brothers and sisters, ito po yung isa na pumukaw sa damdamin ng Panginoon kung bakit nais po niyang pagbigyan. Iiwanan niya yung crowd at pagkatapos sasama po siya kay Jairus papunta sa bahay po niya. Sacrificing the crowd dahil meron pong nakitang karakter ang Panginoon sa isang synagogue leader po na ito. Knowing that Jairus is a respected synagogue ruler, pero nung siya po ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon, iba pong istorya ito. Samantalang sila, yung mga Roman noong araw, sila ho ay hindi po nila ginagalang ang mga Hudyo noong araw. Pine-persecute po sila. Pero si Jairus nung panahon na yan, dahil po sa kanyang desperadong pangangailangan, meron po siyang ginawang desperate approach sa Panginoon. He falls at Jesus' feet at nagpakaawa, Lord, pwede bang puntahan mo ang aking 12 years old na anak at pagalingin mo siya? Samantalang meron po siyang posisyon, meron siyang kakayanan para po magpadoktor. Pero nyo kapatid kaibigan, napakahalaga na maunawaan po natin. Nung oras po na yan, kinalimutan po ni Jairus ang kanyang position. Hindi na po niya inisip na siya po ay isang synagogue leader. Ang dami pong mga nakatingin, ang dami pong nagmamasid. Isang leader, pagkatapos yuyuko sa isang hindi ginagalang, sapagkat hindi po ginagalang si Jesus nung araw. Sabi po ng mga matataas na tao nung araw, meron bang matino na galing sa Nazareth? And they don't honor, they don't accept Jesus.
the desperate approach of this man. Ano hong lesson na gusto hong makita natin sa verses 21 to 25? Kung gusto po nating lumapit sa Panginoon, gawin din po natin ang desperate approach sa paglapit po sa Kanya. Paano po mangyayari? Paano po gagawin? Limutin po natin yung posisyon natin sa buhay. Kalimutan po natin kung ano po meron tayo. Sapagkat lahat ng mga bagay na meron po tayo, kung tayo po ay nahaharap sa isang trahedya, at gusto po nating makita ang himala ng Panginoon, katulad po nung ginawa ni Jairus, lumapit po tayo nang may pagpapakumbaba at magpatira pa sa harapan ng Panginoon. We humble ourselves before God. Sapagkat alam nyo kapatid, kapag ganito ang karakter ng taong lumapit sa Panginoon, hindi ho tayo po pwedeng pahindihan ng Diyos. Can I hear amen? Pero po yung mga taong nagmamalaki, na feeling po nila ay kaya nilang gawin, patakbuhin ang sariling mga buhay, at walang panahon sa Diyos, ayaw kilalanin ang Lordship ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, you will miss the blessing from God. Maliwanag pa sa sikat ang araw, sinasabi po ng Bible, God will lift up the humble. Pero ang sabi po niya, di po niya kilalanin ang mga taong mayroong pagmamalaki. Position and prestige do not matter in the face of tragedy. So you know, my brothers and sisters, ang nakita po ng Panginoon kay Jairus nung pong panahon na ito, yung kanya pong pagpapakumbaba. Sabi nga po natin, pagpapakumbaba. Yung katotohanan ng humility. Ano na lang iisipin ng mga tao? Synagogue leader ka. Samantalong si Jesus nung araw ayaw kilalanin ng taong bayan. Pero lumapit po siya at pagkatapos lumuhod at nakmakaawa. Pwede po siyang tanggalin bilang synagogue leader. Pero wala na ho siyang pakialam doon. Dahil desperado po siyang tumanggap ng miracle na nagmumula sa Panginoon. A lot of people today, gusto po nilang tumanggap ng miracles na galing sa Diyos. Gusto nila ng blessing na galing sa Panginoon. Excited na tumanggap ng favor na nagmumula sa Panginoon. Pero alam mo kapatid, kaibigan, paano po ba yung attitude ng puso natin sa paglapit sa Panginoon? Napakahalaga po na maunawaan natin. Sa lesson po na ito, makikita po natin, true faith requires humility. True faith requires humility. Ang humility, kapatid, ay yung kalimutan mo kung sino ka, ano meron ka, at hayaan mong ang Panginoon ang maitaas. Siya lamang ang makilala, siya lamang ang nararapat unahin. At alam nyo kapatid, kapag nakita po ng Panginoon na ganito tayo kadesperado, ang lahat po ng mga prayers po natin ay tutugunin ng Panginoon. Can I hear amen? Sa verse 25, si Jairus nung araw ay napaka-excited na makita yung miracle sapagkat na-approach na niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano sabi ng... So Jesus went with him, verse 24. Agad-agad, si Jesus pagkatapos pong nakita yung faith, yung pagpapakumbaba ni Jairus, agad po niyang tinugunan. A large crowd followed and pressed around him. In 25, pero nung si Jesus ay papunta na, kung saan nandun po yung anak ni Jairus, meron hong nangyari. Okay? Ano po yung nangyari? A woman was there
who had been subject to bleeding for 12 years. At sabi po ng Bible, pinuntahan na niya lahat ng mga doktor at naubos na ang kanyang pera. Okay? Nabankrupt na yung babaeng ito dahil sa kanyang pagpapagamot. 12 years ba naman siyang nagme-mens? Sabi nga po natin, 12 years. Yung mga babae, siguro alam naman ninyo yan, ano? Yung 3 days, 4 days nga lang ang init ng ulo ninyo Di ba? Uncomfortable. Di namin alam yan kasi di namin naranasan. Pero yung effect, lalo na kapag asawa mo nagme-mens, naku, Diyos ko, pati ikaw para ka nagme-mens. At sabi po ng Bible, nilustay na niya ang lahat ng kanyang pera. Pinuntahan na niya ang lahat ng mga doktor. Wala pong nagpagaling sa kanya. At imbes po na gumaling, siya ho ay lumala. Sabi mo nga sa katabi mo, lumala lalo siya. At nung nakita niya si Jesus, sabi po ng Bible, gumawa po siya ng isang resolution. Meron po siyang naisip. Meron po siyang pinaplano. Nang sabi niya, sobra na ito, 12 years na ito. Kinakailangan kong gumaling. Lalapit ako kay Jesus. Hahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. A resolution na ginawa po ng babae. Pero alam niyo kapatid, hindi lamang niya sa isip ginawa. Hindi lamang nanatili sa kanyang isip. Sabi mo nga sa katabi mo, ginawa niya ang kanyang inisip. Can I hear amen? Sa tayo po kasi mga kaibigan, ang dami nating nasa isip. Sabi mo nga sa katabi mo, ang dami nang nasa isip ko. Ang tanong, lahat po ba mga iniisip natin, ginagawa natin? Lalo na kapag nagkikwentuhan po tayo, pag may sinabi tayo, naisip ko na rin yan. Di ba? Pero, 60 years old ka na, hindi mo pa nagawa. Marami po tayong mga iniisip na gawin para sa Panginoon. Marami po tayong mga iniisip na gustong gawin for the glory of God. Marami po tayong iniisip na gawin para sa sarili natin. Ilan ho sa atin ang nag-isip, nagplano para sa atin? Taas nga ng kamay. Kung hindi po kayo masyadong aware dito, New Year's resolution na lang. Di ba? Sa 2027, less rice na ako. Di ba? Pero gusto mo pumunta sa eat all you can. Sa 2027, magbabago na ako. Nasa isip po lahat yan. Ang dami po nating inisip. Mula nung grade 1 po tayo, ang dami nating isinulat, New Year's resolution. Tapakin mo nga yung katabi mo, anong nangyari sa New Year's resolution mo? Diba? Pagdating ng January 5, New Year's revolution. Walang natupad. Walang nangyari. But the bleeding woman, na sabi po ng Bible, wala na po siyang pera. Huling alam niyang paraan na siya ho ay gumaling, ang lumapit kay Jesus. And you know, the bleeding woman, imagine nyo kung ano kaya itsura niya? Ano kaya ang amoy niya? Di na po niya inisip ano ang pwedeng sabihin ng mga tao. Pero alam nyo, merong isang Jairus na naghihintay sa isang Panginoon. Pero meron pong sumingit. Sabi mo sa katabi mo, may sumingit. Ang tawag ho dyan ay divine interruption. Kung kayo po si Jairus, kayo yung unang lumapit sa Panginoon at alam mo, yung anak mong iniwan ay mamamatay na. Papunta na si Jesus sa bahay ni Jairus. Pagkatapos meron pong isang babae, hinawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon. Kasi ang Panginoon biglang tumigil. Siguro naglalakad sila, excited na si Jairus. Lord, thank you pinagbigyan mo ako. Pero biglang tumigil ang Panginoon.
At pagkatapos tumalikod, nagtanong, sinong humawak sa akin? Sumagot po yung kanyang disciple, Lord, ano ka ba naman? Sa dami ng tao na nakapalibot sa iyo, tatanungin mo kung sinong humawak sa iyo. Abay, malay namin, ang daming tao na yan. And Jesus answered, mayroong humawak sa damit ko. (32) But Jesus kept looking around to see who had done it. Sabi, hinahanap niya, sino? Pero alam mo, si Jairus siguro sabi niya, Lord, yung anak ko. Yung anak ko. 33. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Merong emergency. Pero meron pang nangyaring interview. Naranasan niyo na po bang nagpa-doktor? Ba? Yung parang feeling mo, katapusan mo na. Pagkatapos pinaupo ka sa upuan, ano pangalan mo? Anong apelyido mo? Middle name? Birthday? Ilang taon ka na? Bigla kang sasagot, nandyan na nga yung birthday, alam mo na dapat yan. Mathematics yun naman. So yung interview, how do you feel? Amen? Tapos tatanungin ka, anong masakit sa'yo? Nakakataas ang dugo, di ba? Pumunta ka nga doon para magpa-doktor. Alamin nila sakit mo, tatanungin ka, ano sakit mo? Kung alam ko, hindi na ako pumunta. Sabi mo nga sa katabi mo, di ba? Ganyan ho, kaiksi ang atin hong pasensya. O kaya yung pong nauna ka doon sa clinic, at pagkatapos meron pong mas nauna sa'yo, how do we feel? Kung hindi ka ho makapagtimpi, no, hanggang nga makapagtipil, susumpain mo po yung clinic na yon. And you know, ganyan po yata ang feeling ni Jairus, pero hindi eh. Lumingon pa ang Panginoon, sinong humawak sa akin? Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Ano po yung truth? Na sinabi niya, Lord, I'm bleeding for 12 years. Lahat ng mga doktor na pinuntahan ko, naubos na ang aking pera sa pagbabayad sa kanila. Walang nagpagaling sa akin. Pero nung nakita kita, gumawa ako ng isang desisyon. Hahawakan ko lamang laylayan ng iyong damit, gagaling ako. At ginawa niya. Ano sabi ng verse 35? 35, yes. While Jesus was still speaking, some man came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? So habang kinakausap po ni Jesus yung babae na pinagaling niya, meron na po yung mga, ang tawag doon, pasamasid. Sinabi kay Jairus, wag mo nang istorbohin si Lord. Wala na yung anak mo. Deads na. Busy nag-i-interview. Pero ano, sabi po na verse 36, pwede ba natin pakita? Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. So habang meron siyang ginagawa, ang Panginoon narinig pa pati yung usapan. Sabi niya kay Jairus, don't be afraid. Just believe. Tuloy ang interview. Amen? Kung ikaw kaya ang nasa sapatos ni Jairus nung panahon na yan, how do you feel? Baka lalapit ka doon sa babae, ma'am,
First come, first serve. Diba? Agaw eksena ka naman. Mabubuhay ka pa na mahaba. Yung anak ko, eto na, patay na. And it's a bad news. Sabi nga po natin, bad news. Ano po yung bad news? Patay na. Merong emergency. Si Jairus nung panahon po na yan. Pero meron pong nangyaring intervention or interruption. But I'm telling you, may mga interruption na nangyayari po sa buhay natin. But these are divine interruption. Can I hear amen? Sabi nga po ng divine interruption. Say it again, divine interruption. Yung nag-exam ka, expected mong tanggap ka dahil mataas na grado mo, pero hindi ka tinanggap. May ibang tinanggap. Oh. Nakakasama ng loob, di ba? Pero hindi ba natin pwedeng i-entertain? God make things beautiful in His time. You prayed for a promotion. Nakita mo na ikaw na dapat yung ipopromote. Pagkatapos biglang may na-promote, hindi ikaw. Madalas ang iniisip natin, kasi malapit sila sa paa ng maliit na Diyos. Na totoo naman. Pero, pwede po bang tumingin kayo lahat sa akin? Ang nilapitan niya ay maliit na Diyos. Pero yung Diyos mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Huwag ikasasama ng loob. Bakit? Trust God. Meron siyang sariling panahon at meron siyang sariling kalooban at yun ang kanyang gagawin. Can I hear amen? It is still part of our role to wait upon the Lord. It is not by might nor by power, but by the Spirit. Can I hear amen? Can I hear amen? Dito po tayo na-fail. Madalas, meron pong inihanda na children's bread ang Panginoon para sa atin. But because we do not understand the ways of God, namimiss po natin yung dapat na para sa atin. We do not know at napakahirap po nating intindihin yung mga divine interruption na ito nilagay ng Panginoon para po mapaayos po tayo. Marami po tayong mga pinagpe-pray. Akala natin sa atin na. Pero hindi yun yung atin eh. Kaya kinuha ng iba. Pero kapag dumating yung talagang para sa'yo, sabi mo nga sa katabi mo, kung ano yung sa'yo, yun yung sa'yo. Kung hindi dumating sa'yo, ibig sabihin, hindi yan natin. Naunawa natin? Can I hear amen? Huwag tayo magalit, huwag tayo mainggit, huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Because I'm telling you, mamimiss po natin yung pabor ng Panginoon. It's a divine interruption. Pero gusto ko pong makita natin, yun pong babae na tumanggap, meron din po siyang pananampalataya. Naintindihan natin? Yung kanya pong kalagayan ay sobra na, hopeless. Pero gumawa po siya ng decision, hopelessness.
Sobra ng hirap ang kanyang naranasan, mahawakan ko lang ang kanyang damit. Hindi ko na yayakapin si Jesus. Yung damit niya lang, yung laylayan ng damit, ang hahawakan ko, gagaling ako. Alam mo kapatid, kapag nakita kasi ng Panginoon ang pananampalataya ng isang tao, hindi po pwedeng i-ignore ng Panginoon yan. Can I hear amen? Kapag nakita niya ang pananampalataya sa tao, hindi po pwedeng i-ignore ng Panginoon. Si Jairus, nung nakita niya yung faith niya, nag-humble. Pupunta na siya. Pero meron pang isang babae na meron ding may pananampalataya. So kahit gaano kabisi ang Panginoon, kapag ang tao ay lumapit na merong pananampalataya, i-entertain ka ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, i-entertain ka ng Diyos kung may pananampalataya ka. Amen. Amen. Lord, nag-pray naman ako eh. Lahat naman pwede mag-pray eh. Pero tinitingnan din ng Panginoon yung faith mo. How do you pay the price ng paglapit mo sa Diyos? Paano mo ba ina-actualize yung pananampalataya mo? Madali sabihin, may faith ako. Talaga? Pero paano mo tinatrabaho yung faith mo? Si Jairus, ang kanyang faith, grabe. Pwede siyang matanggal sa trabaho. Pwedeng papalitan na siya. Bukas hindi na siya synagogue ruler. Pero nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoon. Sumamba siya. Yung babae, ganun din. Because faith ng tao ay hindi po pwedeng i-ignore ng Panginoon. Na kahit namatay na yung anak ni Jairus dahil na-delay ang pagpunta ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Jairus, don't worry, be happy. Listen, my brothers and sisters. Mahaba pa ang panahon natin. Marami pong mga Kristiyano, they fail to experience the goodness of God. They fail to receive God's favor and grace. It is because of their lack of faith. Kapatid, tingin ka sandali. Ang kawalan ng pananampalataya ay isang sakit. At ang sakit po na ito ay naitatransfer sa ibang tao. That's why we need to work out for our faith. Can I hear amen? Can I hear amen? So immediately, sabi po ng Bible, nung hinawakan ng babae yung laylayan ng damit ni Jesus, naramdaman niya, sabi niya, may humawak sa damit ko kasi naramdaman ko, may power na lumabas sa akin. Woo! Hallelujah! May kapangyarihan na lumabas sa akin. Pwede ba natin ipakita? Ano version? Go, verse 30. 30. Can we read it aloud? At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Okay, dyan muna tayo sa 30. Alam niyo po ba, crowd, ang sabi po ng Bible, nagdagsaan sa Panginoon. Pag sinabing dumagsa, malapit na malapit sila. Ang dami pong tumamang katawan kay Jesus. Do you get the point? Marahil, dati ng kulding kini Jesus, na crowd, pero walang lumabas na power sa kanya.
It is only when this bleeding woman who touched the hem ng kanyang damit na merong lumabas na power ng Panginoon. Maraming nagpe-pray, pero hindi lahat ay natutugunan. It is only them that approach the Lord na meron pong faith sa kanilang puso. Can you hear me? Ang daming crowd. But only the bleeding woman that time. Ang naramdaman ng Panginoon, may lumabas na power sa akin. Sabi mo nga sa katabi mo, pag lumapit ka sa Diyos, sabi mo sa Kanya, pag lumapit ka kay Jesus, siguraduhin mo na mararamdaman mo yung power ng Panginoon. Can you hear me? Not all people nagawa nilang palabasin yung power kay Jesus. It's only the bleeding woman. Worship team, listen to this. This is the kind of faith and the kind of worship na gusto po nating makita sa church po natin. That when we approach the throne of God, alam natin na may lumabas na kapangyarihan sa Kanya at tinanggap natin yon. Don't ever come to the presence of God na aalis ka empty-handed na wala kang tinanggap. So ano ho nangyari? 31. You see the people crowding against you. 32. 33. Sorry. Eto na po, inamin ng babae, Lord, ako yung humawak sa iyo. At ikinimenta po niya buong istorya. Ano nangyari sa verse 34? Can we read it aloud? He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Can we read it again? He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Nung inaaral ko po ang mga talatang ito, hindi lamang siya gumaling, hindi lamang tumigil yung kanyang bleeding. Alam niyo kung ano nangyari? Ni-restore ng Panginoon pati lahat ng kanyang ginastos. Naibalik. Mas matindi pa sa DSWD. Kung ngayon meron kang zero bill, ganyan na nangyari sa kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, ganyan ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kapag tayo po'y lumapit sa Kanya at ni-restore ka, lahat ng mga nawala sa iyo, ibabalik ng Panginoon sa iyo. Ugali ng Diyos natin to eh. Can you hear, man? Ugali niya ito. Ginawa niya nga kay Job eh. Nawala lang ng kayamanan. Nawala ang lahat. Pero nung kumilos ang Panginoon dahil natuwa siya kay Job, anong ginawa niya? Ibinalik. Sabi mo nga sa katabi mo, ibinalik. O sabi mo nga sa katabi mo ngayon, ikaw, may binalik na ba Lord sa'yo? Ang sarap maglingkod sa buhay na Diyos. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Kung alam natin kung paano siya purihin, kung alam natin kung paano tayo lalapit sa Panginoon. And we should not miss this kind of favor. Okay? Mga kaibigan, makinig ho tayo mabuti.
Kinakailangang meron po tayong istorya. Kinakailangang meron po tayong karanasan kung paano po tayo tumanggap ng pagpapala sa Diyos. So, divine interruption. Sabi nga po natin, divine interruption. Sa 35, ito lang malungkot. Sabi po nung mga nagdala ng balita, wag mo nang istorbohin si Lord, patay na yung anak mo. Nung narinig ng Panginoon, alam niya yung nararamdaman ni Jairus. Bigla po siyang tumingin kay Jairus. Okay? Sa verse 36, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Ito kasi yung hirap nung na-delay, no? Kung wala naman sana yung bleeding woman, baka umabot pa. At alam yung pinakamahirap po sa lahat, yung ma-delay. Sabi mo nga sa katabi mo, mahirap sa lahat yung may na-delay. Diba? Pag na-delay ang sahod, bad news. Isa lang yata ang good news na delay. You're on the way. Pero yung na-delay na promotion, naku, sakit sa katawan, ang sakit sa isip. But you know, my brothers and sisters, it's a difficult delay. Nung dumating po yung balita, patay na. It's another crisis. Nung lumapit siya, may sakit at naghihingalo. Ngayon, dumating ang balita, patay na. But Jesus has a command. Ano sabi niya? Lumingon siya kay Jairus, do not fear. That's commandment number 1. Do not fear. Can we say it again? Do not fear. Si Jesus, ang nagsabi nga ron kay Jairus, Jairus, do not fear. It's a command. Tama po ba? It's a command. Pangalawang command, just believe. O sabihin nga po natin, do not fear, just believe. Amen? Kapag nasa emergency po tayo, ganito rin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Do not fear, just believe. Hallelujah. Delay, but doesn't mean denial. Na-delay ang Panginoon. Kaya sabi po ng Bible, don't be afraid, just believe. So pumunta na po ang Panginoon dun sa bahay po ni Jairus. At nakakatuwa mga kapatid, kahit po may delay, hindi ko po ma-imagine ang itsura ng mukha ni Jairus kasama si Jesus naglalakad papunta sa bahay nila. Siguro agwing-wingi-wingi-wing matso na, Lord, awanin. Sabi ng Panginoon sa kanya, don't be afraid. Just believe. Because he is a leader, because he is a trained Roman leader, alam niya kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, leader. Yung leader po kasi, alam niya ang command. Pag sinabi niyang stop, everyone will stop. Pag sinabi niyang go, lahat dapat mag-go. Alam niya yung command. So, ito pong Jairus po na ito, alam niya pong sumunod. So, umuwi, at pagkatapos, walang sabi-sabi, walang pagrereklamo, dahil alam po niya, yung delay na sinabi na nangyari sa kanya, merong hope na ibinigay ang Lord sa kanya. Just believe. Now,
Verse 38. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loud. Agsasangit dan, awanin, di balasang me. Hindi ko alam kung paano umiyak yung mga Ngam no Ilocano kumakit memoryado tayo ti panagsangit dan. Awang gamit tinanak ko. Lahat nagkakagulo at umiiyak. Sapagat anak siya ng isang leader. Can I hear amen? Alam mo, kapag ka anak ka ng leader, ang daming may concern sa'yo. Pero kung hindi ka anak ng leader, parang, namatay? Pero ito, hindi po pwedeng walang concern ng tao sapagat leader siya sa community, leader siya sa sinagoga. Do you get the point? Lahat ng ayuda galing sa kanya, siya po yung pipirma. Alangan na hindi ka magpapakita ng concern. So they are all crying and they're all wailing. Patay na! Kawawa naman yung bata. Verse 39. Can we read it aloud? He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." Can we read that part again? He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." 40. Basahin nga po ninyo. Okay. Pumunta nga po tayo sa bahay ni Jairus. Pwede po ba? Okay. Papasok na tayo sa bahay ni Jairus. Anong nakita natin? Nag-iiyakan silang lahat. Nagsalita ang Panginoon, "Bakit kayo umiyak? Bakit kayo nagkakagulo?" Hindi siya patay, natutulog lang. Anong sabi ng mga tao? Yung mga nag-iiyakan, biglang tumigil at nagtawanan. Nakakita na po ba kayo ng taong sa kalagitnaan ng kanyang iyak, biglang tumawa? We may call it exaggerated. Pero ito po yung mga taong hindi nila naintindihan ang kanilang ginagawa. Ito po yung mga taong hindi nila kayang ayusin ang kanilang mga emosyon. Are you with me? Pwede ba tumingin sandali? May mga tao po na hindi niya kayang disiplinahin ang kanyang emosyon. Amen? Pag na-in love, to the max. Pag nagalit, to the max. Lahat to the max. Pero hindi niya naintindihan ang kanyang lungkot, hindi niya naintindihan ang kanyang saya. And you know, a lot of people are like that. Kaya po sabi po ng Bible, para siyang isang, ipa, na madaling masway. Okay? Na madaling masway. Kapag nakakita ng maganda, maganda. Pag nakakita ng pangit, pangit. Pag may narinig na balita, madali po niyang. Ito po yung mga taong walang pundasyon. Ito po yung mga taong walang pananampalataya. Can I hear amen? Pag nakarinig tayo, wala na tayong pera, bankrupt na tayo, lahat tayo bankrupt. Nakalimutan mong may tubig at may lupa pa na pwedeng tutubo bukas ang mga tatanim. So, tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw, kumusta naman ang emosyon mo? Mukhang walang emosyon yung iba. So ano nangyari? The child is not dead, but asleep. But they laugh at him. After he put them all out,
He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Ano ho ulit yan? Pagkatapos po nilang tinawanan, nakita ng Panginoon yung mga tao. Sabi mo nga sa katabi mo, nakita ng Panginoon yung mga tao. Pero alam mo, hindi na sinama ng Panginoon yung mga taong ito. Pasali. Alam niyo yung pasali? Lapad nga makita iti mirakulo. Because they are doubters ng Panginoon. They are doubters of the miracles. We cannot please God without faith. And these people, hindi sila helpful para po maranasan ang signs, wonders, and miracles. So, ano ginawa ng Panginoon sa kanila? Ilabas niyo yung mga taong ito. Sinong kasama? Yung tatay, yung nanay, at yung kanyang mga disciples. Nasaan yung mga nagtawanan? Nasaan yung mga immature? Nasaan yung mga hindi founded ang kanyang emotions? Sa labas kayo. At nung pumasok na po sa kwarto, ano nangyari? Verse 41, He took her by the hand and said, "Little girl, I say to you, get up." Verse 42, immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Verse 43, He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Buti na lang hindi sumama, ano? Yung mga osyoso na to. Kasi, nung ibabangon na siguro ng Panginoon, babae pala. Little girl, get up! Diba? Nag-declare ng word. Pero kung nandun po yung mga osyoso, yung mga walang pananampalataya, sige nga, tingnan nga natin, pustahan, mabubuhay ba yan? Simple. Patay na yan eh. Tagal na hindi kumain yan. Ang payat-payat na, nagugutom na yan. Imposibleng mabubuhay yan. Alam mo, may mga taong ganyan. Do you get my point? May mga taong walang bilib. Ang pinaniniwalaan nila yung mga sarili nilang their doubts. And I'm telling you, brothers and sisters, be very careful. If you want to experience God and if you want to experience God's miracle, be careful kung sino ang kasama mo. Excuse me. And immediately, yung babae, ano ho ginawa? Naglakad. Yung bata, naglakad. Ay, beauty pie dyan. Oh. Pinalakad ng Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, sige, bigyan niyo ng pagkain, nagugutom yan. At lahat ng pong mga kumutya na sabi, hindi na mabubuhay yan. Silang po lahat ay napahiya. Merong kapangyarihan ang Panginoon. Kahit sa mga panahon na parang imposible na, merong kayang gawin ang Panginoon. Jesus has ultimate authority over sicknesses and even death. So anong gagawin natin mga kapatid? We need to respond by trusting God entirely. Sa anumang mga sitwasyon ng buhay meron po tayo. May gagawin ng Panginoon kung meron ho tayong pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi po yung nakakita tayo ng isang bagay and so we believe.
Pero ang pananampalataya, kapatid, is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mga bagay na parang hindi mangyayari, pero nangyayari at mangyayari, yun ay ang pananampalataya. Again, how to approach God. Nakadepende po yon sa attitude natin kung paano tayo lumapit sa Panginoon. Kahit pa gaano karami ang blockage sa paglapit mo sa Panginoon, you need to push through. You need to break through. Amen? Dahil alam mong desperate ka na tumanggap ng kanya pong miracle. So I encourage everyone, brothers and sisters, when it feels too late, worship Him please. When it feels too late, dahil yun ho yung timing natin. Pero wala pong late para sa Panginoon. God's timing is always perfect. Amen. Now, ilan ang excited tumanggap ng kanyang miracles? Now, brothers and sisters, kung tayo po ay nais tumanggap sa Panginoon ng kahit ano, lakihan na po natin. Ilan ho may gustong hingin sa Panginoon? Lakihan mo na. Pero lakihan mo na rin yung pananampalataya mo. Amen? Ang Lord, pag lumapit ka sa Kanya, bibigyan ka. Kaya kung gusto mo ng anointing, kung gusto mo ng power, kung gusto mo ng miracle, huwag kang magdala ng kutsarita sa Panginoon. Huwag kang magdala ng kutsara, huwag ka rin magdala ng garapon. Dalhin mo na yung swimming pool mo. At sabi mo sa Panginoon, Lord, punuin mo ito. The bleeding woman, siya ho ay gumaling. At nirestore ng Panginoon ang kanyang lakas. Maging ang lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Panginoon. Si Jairus, hindi lamang kagalingan ng sakit at karamdaman ng kanyang anak, maging ang buhay ay ibinigay sa kanyang anak. Today, think about this. Maging sa inyong lahat na nanonood online, ano ang nais mong tanggapin sa Panginoon? Lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya exactly what you want. He will surely meet ang lahat ng pangangailangan mo sa buhay. Walang bawas, walang kulang. Kaya niyang ibigay ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa iyo. Hindi ka lamang pagagalingin, kayang bigyan ng brand new na lakas. Brand new na buhay ang pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Shall we worship God? Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord.
before we sing this song, kung meron ka mang pangangailangan sa Panginoon sa araw po na ito, just come to His presence. Iwaksiho natin ang lahat ng pagdududa. Marahil maraming panahon o taon ang lumipas na hindi po natin nagawa ang paglapit sa Kanya ng may pananampalataya. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, pag lumapit ka ng may pagpapakumbaba, pag lumapit ka sa Panginoon, you need to overcome your fear. You overcome your doubt. Ang lahat ng mga hindrances sa paglapit mo sa Panginoon, iwaksi mong lahat. Iwanan mo lahat. Sapagat ayaw ng kaaway na tayo ay makalapit sa Diyos. Sapagat ayaw niyang maranasan natin ang Lordship niya, ang kapangyarihan niya. But you need to break through, my brothers and sisters. Today, God is calling you. He is waiting for you. Marami na po siyang inihanda na pagpapala para sa atin. Kaya po niyang ibigay. Even retroactive blessing. Lumapit po tayo sa Kanya na mayroong pagsamba, na mayroong pagpapakumbaba. Kung meron po tayong mga naging pagkakamali sa Panginoon, kung tayo po'y nagrebelde laban sa Kanya at sa Kanyang salita, just ask God for forgiveness. Lumapit tayong muli sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kaya Kanyang pagalingin. Kaya rin po niya tayong linisin. Kaya po niya tayong ayusin. Lumapit po tayo sa Pan. Can we just lift our hands as high as you can? And let's worship God. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Come on, declare it now. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Come on, worship the Lord. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed There is power at in your worship. glory, Worship embraced God by and your give Him praise. mercy, oh Lord. Jesus, I live we to worship you today. you. There is no higher calling. There is no Come on. higher Keep calling, worshiping. no Let God touch you. greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Church, the Spirit of God is passing in this place. Allow the Spirit to come.
touch you. You will receive your miracles if you believe. If you come before the presence of God with humility, with faith, you will receive it. Jairus received his miracle because of his desperate na paglapit sa Panginoon. The woman received healing and restoration because he came with humble heart, made a decision to touch the very hem of the clothes of our Lord Jesus. Today you will receive your miracle. Today you will receive if you believe. The Spirit of God is here. The presence of God is here. Lord, come. Visit your people. Visit us. Jesus. Higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory and praised by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Sing it, make it a love song for Jesus. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship. In the Spirit, I want you to open your spiritual eyes and see there is no higher calling. God is moving. God is moving now. God is touching you, healing you, restoring you. Keep believing. Hallelujah. And I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship. Keep worshiping. Keep worshiping. God is doing something. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live. This is the very last song. Sing it now.
our hands as high as we can. If we think that we receive the healing and the deliverance, at tinanggap po natin ang embrace ng Panginoon. Church, we receive the grace. We receive the favor. Binigyan po sa atin sa buhay po na ito upang tayo po ay sumamba sa Panginoon. The only reason why we live is to worship God. Can I hear amen? Tumanggap tayo ng kagalingan. Tumanggap tayo ng himala. Hindi po gamitin sa mundo. Tinanggap po natin ang biyaya ng Panginoon upang tayo po mabuhay, sumamba sa Panginoon. Can we just make it a prayer now? Oh Lord, I live to worship you. Make it as a prayer now. Oh Lord, I live to worship you. Make it as a covenant for the Lord. Oh Lord, I live to worship you. Make it as a prayer, a covenant for the Lord. Oh Lord, I live to worship. Pwede po ba natin awitin sa pinakamalakas na tinig? Oh Lord, I live to worship you. Sing it again. Oh Lord, I live to worship you. I live to worship you. Sing it again. Oh Lord, I live to worship. Yes, oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Lord, we thank you for what you have done today. Thank you, God, for the example na ipinakita ni Jairus and the bleeding woman. Nung sila'y lumapit sa iyo, Panginoon, nakita mo ang kanilang pananampalataya. And you gave them their portion. And they received their miracle. They received their restoration. Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang bawat babae at lalaki na nandito ngayon, even those people watching online. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang karakter ng aming mga puso sa paglapit sa iyo ngayon. Lord, we desperately need our miracle. We desperately need, oh God, our healing. We desperately need, Lord, the restoration. Lord, you are not limited by time, not even distance. Kaya mong abutin ang lahat ng mga anak na lumalapit sa iyo. I pray today, oh God, let them receive their portion. Buksan mo rin ang langit, Panginoon, and to supply all their needs according to your riches in your own glory. Pagpalain mo ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay. At lahat ng meron sila, Panginoon, multiply it in the name of Jesus. And Lord God, I pray, begin to open their spiritual eyes and see. Panginoon, ang inihanda mo na pagpapala para sa kanila. Let them, Lord, be attentive, O God, of listening to your word. At marinig nila, Panginoon, ang tinig mo na tumatawag sa kanila. At alam ko, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak na tumanggap ng iyong mga salita sa araw po na ito, they will surely break through, O God, in the name of Jesus. At dalangin ko nga po, Panginoon, may you seal the very word na tinanggap namin with your blood and with your Holy Spirit. And do not allow the devil to snatch it from us. But Lord, the word that we receive ay mabuhay, Panginoon, lumago sa puso namin. At mabuhay nga po kami, Panginoon, ng may kasaganaan at ng may kalayaan. Sa araw nito, Lord, ingatan mong yung mga anak sa kanilang pag-uwi, sa kanila pong mga pansamantalang tahanan. Hayaan mo, Panginoon, let your angels, O God, be with them, minister to them, and protect them, God, as they go home. At Lord, I declare, the whole week will be productive week, O God, for your people. And the very word, Panginoon, na pinadala mo sa kanila, it will not return to you void, but it will accomplish great things, O God, in the lives of those people who receive it. I declare that today in the name of Jesus. Pagpalain mong yung mga anak, at hayaan mo nga po, Panginoon, magkaroon po kami ng excitement
na makita, Panginoon, ang marami pang mga signs, wonders, and miracles na gagawin mo sa buhay po namin. Salamat, Ama. And God, today, maliingat na po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Pwede mo bang kumain tayo na 5 tao, sabihin mo sa Kanya, live to worship God. God bless you and see you on Sunday.